Wala nang intro-intro. Simula na natin. Habang binagtas nila ang daan papakyat ng bundok, masaya naman silang dalawang nag-uusap. Dahil bukod sa mga hayop nilang dala, may salapi din silang tangan papauwi. Hila-hila ng ermitanyo ang kabayo nito, habang itong sinuli naman, nakaalalay sa kangga nitong hila-hila ng kanyang nabiling kalabaw. Magamat medyo may katarikan ang daan, subalit hindi nila ito alintana dahil sa galak nilang nararamdaman. Ilang oras pa ang makalipas, natanaw na nilang dalawa ang pamamahay ng magulang ni Nuli. Maya-maya lang, bigla naman silang natigilan ng may tumawag sa kanilang dalawa sa bandang taas na parte na kanilang nilalakaran. Kaagad naman nilang nakilala ang taong yon at walang iba kundi ang ama ni Nuli. Dali-dali itong lumapit sa kanilang dalawa habang nakangiting nagsalita ng, "Manong Duming, Nuli, saan kayo galing? Mukhang marami kayong dala." Bungad ng wika ng kanyang ama. Uy, Luisito, ikaw pala. Kamusta ka na? Ang init-init, nagtatanim ka ng mais dyan. Wika naman ni Manong Duming sa ama ni Nuli. Habang nag-uusap silang tatlo, naglalakad naman sila papalapit sa bahay ng mga magulang ni Nuli. Nagtanong ang kanyang ama sa kanilang dalawa kung bakit may dala-dala silang mga hayop. Akala ng ama ni Nuli na nagbinta sila ng gulay sa bayan, subalit sinagot ito ng ermitanyo ng, Galing kami sa bayan, Luisito, at hindi nagbibinta ng gulay, kundi may ginamot lang na pasyente sa bayan. Hindi namin akalain na mananalo itong sinuli sa sabong. Kaya't ayan, nakabili ito ng kalabaw para daw ibigaw sa iyo. Sagot naman ng ermitanyo nang siyang ikinagulat ang ama ni Nuli. Maluha-luhang yumakap ang ama ni Nuli habang hinawakan ang tali ng kalabaw. Simula kasi nang mawala ang kalabaw ng kanyang ama, mano-mano nitong binungkal ang lupa para magtanim ng mga gulay at mais. Habang nag-usap silang dalawa, ang ermitanyo naman, nakatingin lang naman ito sa kanilang dalawa habang nakangiti. Maya-maya lang, nang makita itong sinuli ng kanyang ina at kapatid, dali-dali naman itong lumapit sa kanya. Panay pangumusta sa kanya ang kanyang ina nang siyang sinabi naman niya dito na okay lang siya. Pero ang ikinasaya ng pamilya ni Nuli ay ang dala-dala niyang kalabaw na regalo niya sa kanyang ama. Lumipas ang araw na yon, puro kwentuhan lang silang magpamilya, kabilang na dito si Manong Duming. Sinabi naman nila dito ang tunay na nangyari nang siyang ikinagulat ng mga magulang ni Nuli, nang may ginamot silang naengkanto at dumayo ng sabungan sa bayan. Halos hindi makapaniwala ang kanyang mga magulang sa kanya dahil ang kalabaw niyang dala, dahil lang yun sa kanyang pagsasabong sa bayan. Maraming usapin ang tinalakay nila ni Manong Duming noon hanggang sa mapunta kay Nuli ang usapin. Luisito, Maria, sana hindi kayo hadlang sa mga hakbang na gagawin ng anak niyong ito. Dahil sa kanyang landas na tinatahak, baka ito pa ang maging silbing daan para umunlad sa buhay. Hindi naman sa hinahata ko ang anak niyong maging isang sugarol, dahil alam niyo naman, bago ko makasama ang anak niyong ito, ganyan na talaga ang ugali niyan. Hindi masama sa isang tao ang pagsasabong. Ang masama lang dito kung unlad kang may inapakang mga tao. Tandaan niyo, darating tayo sa panahong maabutan natin ang mga makabagong sibilisasyon. Ang buhay ng tao ay patuloy na umuunlad hanggang sa mga sumusunod na panahon. Wika ng ermitanyo sa kanyang mga magulang. Magamat tutol ang mga magulang ni Nuli sa landas niyang tinatahak, subalit wala na itong nagawa kaysa naman magrebilde itong sinuli sa kanilang poder. Nakita kasi ng mga magulang ni Nuli ang pagbabago sa kanya simula nang kinupkop ito ng ermitanyo. Dahil sa pamamalagi ni Nuli sa bundok,
Tila ba nag-mature ang pag-iisip nito, maging kung mananalita sa kanila. Sinabi ni Nuli sa ermitanyo na magpahiwa na muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Nalalayuan kasi siya sa tinitirhan ng ermitanyo dahil siya nasa tuktok na yun ng bundok. May mga manok na kasi siyang kailangang tutukan at isa pa, may kukunin din siyang mga alaga doon sa kubo ng kanyang lulo kung saan sila nagkakilala ni Manong Duming. Nagpalipas na muna ang ermitanyo sa pamamahay nila Nuli sa sasapit na gabing yon. Kinabukasan, nagpaalam na itong si Manong Duming na babalik na siya doon sa bundok na kanyang tinitirhan doon. Ayon pa sa ermitanyo, dahil may mga kalabaw pa itong kailangang tutukan dahil malapit na yung mga nganak. Nuli, maiwan na kita dito sa patag. Babalik na ako sa bundok. Ikaw, kung gusto mong bumisita sa bundok, puntahan mo lang ako doon. Pero paalala ko lang sa'yo huwag na huwag kang pupunta doon kapag takip silim. May mga mapaglarong mga nilalang doon. Baka ililigaw ka pa. Bukas ang kubo ko sa pagbisita mo doon. Pag-ingatan mo yung birtod na tangan-tangan mo. At sana sa muli nating pagkikita, hindi ka pa rin magbabago sa akin. Sa ngayon, dirito ka na muna. Kailangan ng mga magulang mo ang tulong mo sa araw-araw. Pamamaalam ng ermitanyo sa kanya bago ito umalis. Malungkot man para kay Nuli na mahiwalay sa kanya ang maestro, subalit wala siyang magagawa dahil mismong tadhana ang gumagawa. Manong, mag-iingat po kayo. Sana magkatagpo tayo ulit sa lilipas na mga araw. Wika naman dito ni Nuli. Kahit malayo na ang ermitanyo, nakatingin pa rin si Nuli dito. Hindi kasi biro ang kanilang pinagsamahan nung nakasama pa niya ito. Pero nakatatak sa kanyang isipan na balang araw magkasama sila ulit ng matanda. Minsan na din siyang inalok ng ermitanyo na magiging disipulo nito pagdating sa mga lihim na karunungan. Subalit tinanggihan niya ito dahil gusto niyang mamumuhay ng normal. Hindi kasi biro ang maging isang ermitanyo dahil buong buhay mo nakatutok lang sa pagtuklas ng mga mahiwagang lihim na aral laban sa mga demonyong nagkalat sa mundong ibabaw. Kaya't ang ginawa niya sa araw na yon, pumutol siya ng mga kawayang gagamitin niya sa paggawa ng mga kulungan sa manok. Ang katuwang niya sa kanyang gawain ng araw na yon ay ang kapatid niyang lalaki na nasa 15 anyos na nang siyang nagbabantay ng kanyang mga manok habang gumagawa pa siya ng pagsisidla ng mga ito. Ang kanyang kapatid pala na yon ay itatago na lang natin sa pangalang Mayok. Mahilig din yun ng mag-alaga ng mga hayop kagaya ng mga pato, bibi, kambing at saka mga manok. Paminsan-minsan kapag tapos na siya sa kanyang mga manok na inalagaan ay tutulong siya sa gawain ng kanyang ama doon sa taniman nila. Paminsan-minsan siya ang mag-araro ng lupa gamit ang kalabaw niyang nabili. Pero minsan naman, siya ang nagtatanim ng mais para man hindi siya maburyong. Dahil sa abala lagi itong sinuli sa pagtulong ng kanyang mga magulang sa umahan, kaya't ilang buwan din siyang hindi nagsasabong. Makalipas ang 6 na buwan, ang mga manok niyang natanggap sa pamilya ni Umar ay dumami na ng dumami. Sa loob ng 6 na buwan, nakapagpalabas na yun ng mga supling ng 3 anakan. Ang dati niyang 3 manok ay katagalan na puno na ng mga tandang ang kanyang bakuran. Ang una kasing anakan ng mga inahin niya, noong una ay halos naglalabas yun ng mga lalaking manok. Nang siyang labis naman niyang ikinatuwa, akala ng mga magulang nitong sinuli, tila ba kinalimutan na nito ang pagsasabong. Subalit nagkakamali sila nang dumating kasi ang araw ng fiesta sa baryo nila Nuli, ay nagpatupad ang punong barangay ng malaking pasabong bilang paalala sa mga nakaugaliang paniniwala ng mga sinaunang mga tao. Ang iba sa kanilang baryo ay nagpaaway ng mga kabayo sa ilog
sa tuwing piyesta. Pero sa baryo nila Noli ay iba. Pasabong ng manok nang siyang nagpaalala sa kanya nung minsang nakasama niya ang ermitanyong si Duming na dating ring isang sabungero. Bago pa man dumating ang araw ng fiesta, maigi nang naghanda ang mga kababaryo niyang mga sabungero sa papalapit ng malaking pasabong sa kanilang baryo. Pero itong si Noli, nagdadalawang isip siya kung lalaban ba siya. Nag-alala kasi itong si Noli kung ilalaban ba niya ang mga palahi niyang manok. Dahil pinapalahi pa niya ang mga ito, subalit hindi na siya nakatanggi nang lapitan siya ng isang sabungero na kanyang kababaryo din. Pagbungad nito sa kanyang manukan, kaagad yung nagwika ng, Oy, Noli, may pasabong bukas ah. Malapit sa may kawayanan. Sasali ka ba? bungad na wika nito sa kanya. Hindi ko alam, Pringgoyo. Hindi pa ako handa eh. Pinapalahi ko pa kasi itong mga to. Sagot naman niya rito. Ano ka ba, Noli? Sa larangan ng sabong, dapat buo ang loob mo. At huwag kang magdadasal na matatalo tayo. At magaganda naman tong mga manok mo eh. Sagot naman ni Goyo sa kanya. Si Goyo pala ay mas may edad na ito kay Noli at may mga anak na rin. Dahil sa panguudyok nito sa kanya, nasasali sa sabong, hindi rin siya nakatakas dito. Dahil sa pangungulit nito sa kanya, kaya't napapayag na rin siya. Basta Noli, sama ka sa amin bukas ha. Bukas dadaanan ka namin dito sa manukan mo. Wika nito sa kanya habang naglalakad papalayo sa kanyang manukan. Nang sumapit ang gabing yon, habang nagpapahinga siya, bigla siyang nagising sa pagkakatulog nang mapanaginipan niya ang matandang si Manong Duming. At ayon sa kanyang panaginip, naglalakad daw sila sa pusod ng gubat nang may kakaibang nangyari. Habang naglalakad daw siyang nakasunod sa ermitanyo, bigla silang hinarang ng napakalaking baboy ramo. Namumula ang mga mata nito at handang-handa na itong susugod sa kanilang dalawa. Nagsalita ang ermitanyo sa kanya nang, Huwag kang matakot, Noli. Babalik na ako sa bundok. Mag-iingat ka sa paglalakbay mo. wika ni ermitanyong Duming. Paglingon niya sa ermitanyong nakatayo sa kanyang harapan, ay naging isa na lang itong bato. Wala na. Tanggap na niya sa kanyang sarili na madadagit na siya ng aswang na nangharang sa kanya. Nakahawak pa raw siya sa katawan ng ermitanyo habang kinaladkad siya ng nilalang. Bigla na lang siyang nagising at napatalo ng magwika ang kanyang kapatid ng, Uy kuya, ang pangit mo palang matulog. Nakalaylay yung ulo mo at saka ingay-ingay mo pa. Doon niya napagtanto na panaginip lang pala ang lahat. Subalit napaisip siya kung bakit ganun ang kanyang panaginip at saka may pahiwatig ba ang ermitanyo sa kanya. Dahil nagising lang naman siya sa kanyang pagtulog, kaya't bumaba na lang siya ng bahay habang umupo sa may hagdanan ng kanilang bahay. Habang tinititigan niya ang isang kubong nakakandado, hindi kalayuan sa kanyang manukan. Habang nakatitig siya sa pinto nito, doon niya naisip-isip na ano kaya kung buksan niya ang kubong yon. Doon kasi niya inilagay ang gamit nilang dalawa ni Manong Duming. Dahil simula nung hindi na sila dumayo ng sabungan at hindi rin bumaba ang ermitanyo ng bundok para bumisita sa kanya. Naguguluhan din siya dahil bakit hindi nagpakita ang ermitanyo sa kanya at nagpakita sa kanyang panaginip. May nangyari bang masama? Pero hindi rin eh. Malakas ang ermitanyo na yon kung sakaling may magtatangka sa buhay nun. Kaya't binuksan na lang niya ang kubong yon. Pagbukas niya ng pinto ng kubo na yon, bumungad sa kanyang mga mata ang bayong na pinaglagakan ng birtud ng bubuyog. Medyo marami pang alikabok pa ang nakapasok sa bayong na yon, pero nung angatin niya ang laman nito, doon siya namanga dahil buo pa rin ang kahoy na may butas sa gitna. Nakatali pa rin dito ang pinagtadi nila sa bulang at ang kapirasong kahoy nito.
Napapaisip naman siya dahil ang halos na makikita niya sa paligid ay kinakain ng mga anay. Subalit ang bayong niyang itinago doon ay nakapagtatakang hindi yun kinagat ng insekto. Ibig sabihin lang nun, buhay pa rin ang gamit na yon at kaagad niya yung dinala sa kanyang kwarto upang magagamit niya kinabukasan sa magaganap na malaking pasabong.